Maingay yung tsinelas ko dahil dumudula sa medyas. Silipin natin. Ayan, itlog dito kulay brown karamihan. Nandito tayo sa kabila, baka nandito yung fishing rod. Ayun, sabi na yung dami. Oo, dalas dito ako bumibili. Check natin sa kabila. Yo, what's up mga kapin boy? Pupunta ako ngayon pack and save at makabili ng mauulam ulit. Merong mga bilihan ng ulam doon malapit sa pack and save. Bibili na lang ako ng mga barbecue doon. May mga tindang mga fried chicken doon, mga gulay, mga pansit. At baka barbecue ang biling ko, yung chicken kebab. Yan yung uulamin ko ngayong gabi. Meron pa naman akong ulam doon na isda, pandagdag lang. Tsaka masarap ding lumabas-labas at ang lamig ng hangin ngayon. Maaliwalas na hapon. Ay hindi, gabi na pala. Alas 8 na pala ng gabi. Hapon tuloy. Alas 8 na ng gabi mga kapin boy. At eto, maaliwalas na gabi. Sakto pala yung pagsuot ko ng jacket, medyo malamig yung hangin. Tawid tayo dito. Maraming sasakyan ngayon ah. Yun, wala na. Mag green ka na. Ayun, green na. Ito, ayun. Summer ngayon dito sa New Zealand hanggang ano to, hanggang March. Ngayong araw na to medyo malamig, lalo na ngayong gabi na. Pwede rin pala tayong pumunta dyan sa The Warehouse at silipin natin yung presyo ng fishing rod. Meron kasing fishing rod na ano dyan, tinda dyan sa The Warehouse. Katabi lang din ng Pack and Save. So tingnan natin kung magkano yung presyo.
Yun o, nandito na tayo sa tunnel. Nandito na tayo sa Clendon roundabout. Ayun. Silipin natin yung yung mga fishing rod dito sa The Warehouse. May nag-comment kasi si Kabaya, yung taga Oman. Tinatanong niya kung magkano yung presyohan ng mga fishing rod dito. So ito talaga mga brand new to dito sa The Warehouse. Yung pinuntahan ko sa South Mall nung nakaraan, mga second hand lang yon. Maganda pa rin naman yung quality nun. Dito mga brand new, subukan nating silipin ang presyo kung magkano ang isa. Yan yung kulay pula na building na yan, The Warehouse. Lumabas na yung buwan, pasado alas 8 na ng gabi rito. Ayan. Ayan, dito tayo sa tunnel ulit. Malapit lang to sa bahay, mga 5 minutes lang ang lakad. Walking distance lang yung grocery dito. Ayan, itong kulay pula, yan yung The Warehouse. Diyan tayo pupunta. Daan tayo saglit, tingnan natin yung presyo ng fishing rod. Tayo. Ayun o, The Warehouse. Alam ko alas 9 yung sarado na ito eh. Pati Pack and Save alas 9 ng gabi. May isang oras pa tayo. Doon pala ako bibili ng ulam yung kahilera ng McDonald's. Doon sa tapat na yon. May nagtitinda ng ulam dyan, mga lutong ulam. So dito na tayo sa The Warehouse. Pasok tayo dito sa loob. Ayun yung Pack and Save. Magkatabi lang halos. Yun o, nandito na tayo sa The Warehouse. Hanapin lang natin yung mga fishing rod dito. Ito mga extension wire. Dito lang yan kahilera. Yun, mukhang malapit na tayo. Sana yung mga fishing rod, yung mga laruan, yung mga dumbbell 7 kilos. Wala na talaga silang 10 kilo, mga 7 kg. Hindi na dumating yung 7. Hinahanap ko yung 10. Meron akong isang ganito sa kwarto, 10 kg. So gusto ko sana dagdagan pa ng isa, kaya lang wala na, puro 7. Yung mga 7 na lang. Nandito tayo sa kabila, baka nandito yung fishing rod. Ayun, sabi na yung dami. May nakikita na akong mga presyo. $39, 39. Itong nasa hilerang to, mga $39. Ayan 39, 39. Dito naman sa baba
Merong 80, 66, 39, 60, 45. Ayan, so tingnan natin yung 39. Ito, tingnan natin tong $39 na to. Maliit lang siya. Ayan, maliit lang siya. Maliit lang. Ganda pa ng kulay. Pang babae. Ayan, maliit lang siya. Ayan, may mga sima na rin. May mga kasama ng mga accessories. Ganyan siya kaliit. Maliit lang siya. Ito yung $39. Hindi ko nalaglag. Saan ito nakasabit? So yun, ito 59 no. $59. Ang dami niyang kasamang mga accessories eh. Ayan. So ayan siya, $59 to. 59. Ganun din to, 59. Meron dito 45. Ayan, ito 45 to. Wala siyang kasama mga accessories na $45. Yung second hand na pinuntahan ko doon sa South Mall, parang mga heavy duty yata na fishing rod yun. Ito magagaan, pansin ko. Magagaan lang siya, tsaka hindi siguro masyadong mahaba ito. Ano bang haba na ito? Hindi ko kabisado. Walang nakalagay. So ayun, magagaan lang siya. Kasi nung nasa South Mall ako, hinawakan ko yung mga fishing rod. Yung nasa South Mall ako, hinawakan ko yung mga fishing rod doon ng mga segunda mano. Mabigat, napansin ko mabigat. Ito magaan lang oh. Ayan, baka isang hila mo lang ng isda na ito eh, bumigay na to. Dito to sa The Warehouse. So ganito ang presyohan dito sa warehouse. The Warehouse, $45, $59, $39. Meron dito ano, tingnan natin yung medyo mahal ah. Ang pinakamahal ay 80. Meron ditong 80, 66 na lang pala, naka-discount na. Ito mukhang ito medyo may malaki-laki ako nakikita, hindi ko lang alam ang presyo at walang nakalagay. Ito mukhang malaki to. Ayan, walang nakalagay na presyo kung magkano to. Mukhang $80. Ayun o, $80. Mukhang mabigat-bigat to ng konti. Anong pangalan? Maxi Strike. Ayan, Maxi Strike yung brand. Hindi ko alam kung $80 nga siya o 66. Mukhang naka-sale siya ng 66. $80 tapos 66 na lang. Ayan, $66 siya. So ano siya, medyo mabigat saka medyo malaki. Ay sorry, medyo malaki siya ng konti at mahaba. Pero hindi ko alam kung gaano katibay ito. Ayan, 66 pala siya. Dating 80, ngayon 66 na lang. So ayan, balik na natin. So
So ayan, pare-parehas lang. Ito yung pinakamalaki. So yung pinakamalaki 6 feet pala siya. Ayun, meron dito 25. Ayan. Naalala ko nung nagpunta ako sa Weymouth Beach, bumili ako ng parang ito yung binili ko, $25. Ito, $25. Nung nahila ko yung nahuli kong ano, eel, yung palos, nasira. Nasira to, bumigay. May nabaklas dyan kasi napuwersa ko ng hila ng ganun kasi lumalaban nga yung nahuli ko. Nasira yung ito. Ngayon hindi ko na nagamit, isang beses ko lang siya nagamit. Nung nagpunta ako, may vlog ako nun yung nagpunta ako ng Weymouth Beach. Nakahuli ako ng igat or igat. Yung palos, yung eel ba yun sa English nun. So yun yung nahuli ko nun. Meron akong vlog nun sa YouTube channel ko. So ito, may mga ano rin sila rito. May mga sima rin sila, $7, 7. Ayan, may mga malalaking sima. May mga pabigat. Ayan. Ayan, meron silang maliliit. Ayan. Meron silang maliliit. Meron din silang mga parang isda, parang pusit. Ayan yung mga ganito. Ayan. Yan ang presyo niyan, $30. Ito may $6 octopus. Ayan, $6 lang. 7, yan yung mga presyohan yan. May mga nylon din sila, $11. Ang dami. Net. So ayan ang mga fishing rod dito. Yan ang mga presyohan yan. Ay 39, 45, 59, 25, 66. Yan ang presyohan yan. Yung mga kapin boy. Yan ang presyohan dito sa the warehouse. Yung mga fishing rod na yan. Ay may mga bite din dito. Tingnan natin to kung magkano ang presyo. $289 no? $289. Parehas lang, $289. So yun lang, wala nang iba. So labas na tayo, punta na tayo sa bilihan ng ulam. At baka masaraduhan tayo dun. Anong oras kaya nagsasarado yun? Pang garden naman to. Mga tools, pala, panghukay ng lupa, mga pang garden. Alright mga kapin boys, so punta na ako doon sa bilihan ng ulam. Yun, pinakita ko lang mga fishing rod dito, yung mga presyo ng fishing rod dito. At medyo yung quality niya hindi masyadong maganda, magaan lang. Alright mga kapin boy, labas na ako dito. Bili rin pala tayo ng tissue. Ayun. Anong mga ano to? Wala nang iba. Mga tissue. Paper towel pala itong mga to. Purex na to. Magkano itong Purex? 50. Wala bang mura-mura? Kasi 10, ito 10. Kung ano lang sana, merong tagsi 6 lang eh. Ako kailangan ko yata pumasok sa packing safe
Ito paper towel, $6 lang. Paper towel. Tingin-tingin pa tayo, baka meron dito sa likod. Ayun, may nakita ako $2 lang. Ito na lang, ito na lang ang bibiliin ko. Pang ano lang naman eh, pang punas-punas lang ng mukha. So, kuha tayo ng isa na ito. Ayos, pwede na to. Ganda na ito, $2 lang, mura. Alright, ayan, bumili rin ako ng fresh milk, Medo Fresh, $4.90, 2 litro. Alright, kuha na rin ako ng itlog, $8, 12 peraso. Silipin natin. Ayan, kulay brown dito yung mga, yung itlog dito kulay brown karamihan. Ito, ano naman to? Ito, brown din to sigurado. Ayan, siguro bibili na lang din ako nito. $8 pang ulam. Ayun, nadagdagan yung mga pinamili ko. Nakabili ako ng biscuit dito. Ayun, ayan, $4 yan. Tissue, itlog, tsaka fresh milk. Ayun. So bayaran na natin to. Punta na tayo ng cashier. So let's. Ayun, nakalabas na tayo ng the warehouse. Punta tayo ng bilihan ng ulam. Daanan na lang natin yung pack and save. Wala na tayong bibilhin kasi nakabili na tayo sa loob ng warehouse. Punta tayo dun sa bilihan ng ulam at makabili ng pang baon bukas. Pang umaga tayo bukas. Madilim na mga kapinboy. Mga alas 9 na siguro ng gabi. Inabot na tayo ng dilim. So ayan, punta lang tayo doon. Ayun, bilihan ng ulam. Bilihan ng ulam. Bibili tayo ng pagkain. Bibili tayo ng ulam. Madalas dito ako bumibili. Check natin sa kabila. Ito na lang. Chicken kebab. Yan yung bibiling ko. 4 ang isa. How much?
papapaking ko. Papapaking ko yung pakpak ng manok, tapos ito ulam, baon bukas. Alright, check muna natin yung card natin, baka makalimutan. Ayos na. Tara, let's go. Uwi na. Ang daming bilihan ng pagkain dito, hile-hilera. Yun, dito tayo tatawid sa McDonald's. Tapos lapangin natin tong binili kong pakpak ng manok, $1 isa. Ayun, sarap masarap tingnan eh, oh. Sarap. Fried chicken. Hindi ako makapwesto na maayos, ah. Ayusin ko nga to. Ayun, sinabit ko sa braso yung bag para hindi ako hirap. Alright, so habang pauwi tayo, tirahin natin to. Panalo. Panalo. Tawid tayo dito. Dito na tayo tumawid para hindi na tayo dadaan sa tunnel. Gabi na, madilim na, oh. Yun. Ano mo itsura ko? Bit-bit ako ng bag na pinamili ko. Ito magi-green na rin to. Ayan, automatic. Yun, oh. Doon ako galing sa the warehouse. Mga bakanting lote rito, tinubuan na ng mga damo. Ayun, oh. So yun, pauwi na tayo ng bahay. Nakabili na tayo ng ulam at mga konting pagkain. At bukas na naman ay papasok tayo, pang umaga lagi tayo. 8 to 4:30 pasok natin sa time zone. Umaga, 5 araw sa isang linggo, 2 araw day off. Ayan, nakakapahinga ka talaga dahil sulit 2 araw ba naman. Diretsuhin ko lang to hanggang bahay na to. Hindi na ako tatawid-tawid pa. Ay, meron palang tatawiran doon. Meron pa isang tatawiran. Yan, dire-diretsuhin ko lang to hanggang bahay na. May mga bato rito malalaki. Maingay yung tsinelas ko dahil dumudula sa medyas. Pag hindi ko kinokontrol, pag hindi ko nakokontrol dahil dumudulas yung medyas sa
sa wrapper niya. Ayun, banatan na natin itong manok. Ayos, solve. Kumain, naglalakad. Dito na ako sa Clendon Runabout. Sarap yung manok, pati buto. Pwede mo kainin pati buto, malutong. Pagdagpas ng Clendon Runabout, ito Mañorewa na. Mañorewa. Ito na yung dire-diretso na yan, Weymouth Road yan. Nandito na tayo sa Weymouth Road. Alright mga kapinboy, maraming salamat. Hanggang dito na lang po uli. Dito ko natatapusin ang aking vlog. At maraming salamat sa suporta at sa panunood ninyo. Maraming salamat po. Bye bye.